Greetings smartwatch fans! Eto meron tayong i-compare na dalawang smartwatch from ITEL. Ang ITEL Storm Plus Smartwatch O15 at ang ITEL Storm Ultra Smartwatch. Ito yung pinaka-latest na smartwatch from ITEL, yung O23 smartwatch. So sa video na ito, ko-compare natin yung design, kasama na rin yung specifications, and of course, yung features. So, kung gusto nyong malaman, may bala kayong bilhin yung O15, pero nagdadalawang isip kayo, baka mas maganda yung Storm Ultra, panoorin nyo muna yung video na ito para inyong malaman to check, okay, kung ano nga ba yung mas okay para sa inyo. Yung Storm Plus ba or yung Storm Ultra? Kasi sa ngayon, mas mura yung Storm Plus kasi kakalabas lang ng Storm Ultra. But of course, kung less lang naman yung difference when it comes to the pricing and nakita nyong mas okay yung Storm Ultra, go for the Storm Ultra. Okay? So yan ang ating alamin. Check natin, titingnan natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang smartwatch para makapag-decide kayo kung O15 ba or O23 yung bibilhin nyo. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so start na tayo. Tingnan natin yung Storm Plus with comparison sa ating Storm Ultra Smartwatch. So, sa specs, okay, so sa packaging natin, pareho lang, napapansin nyo. Yung laki nga, pareho din. Pero dito sa likod, meron tayong specifications. So, Storm Plus, 2.01 inch, 240 by 296 pixel resolution. IPS siya. Okay? While sa ating Storm Ultra, 2.02 inch, TFT na siya, and 320 by 390 pixel resolution. So, mas mataas yung pixel resolution. So, sa Bluetooth version dito, 5.3, pareho lang. Sa battery capacity, mas malaki. Konti nga lang yung pinakaiba. 300 mAh dito sa O23. Sa ating Storm Plus, 270 mAh. Okay? For the waterproof resistance, IP68 yung O15 natin. The same with our the same with our Storm Ultra. IP68 din. So, metal frame, 100 plus sports mode, merong Bluetooth calling para sa ating O23. So, may Bluetooth calling din. Titingnan natin mamaya kung ilang sports functions meron sa O15. Okay, so ito yung packaging. And nakita nyo na yung pinagkaiba ng specifications or ng specs. Okay, so tingnan naman natin yung sa design. So, ito yung sa design. Parehong rectangular body frame, plastic yung sa O15. So, lightweight plastic. Pero durable pa rin naman, matibay. And merong single crown button. Yung sa O23, yung Storm Ultra, metal body frame na siya. Yung style ng button siya dito, parang pareho sa Apple Watch Ultra. May crown button at merong side button. Yung side button for sports function. Ito rotary. Dito naman sa Storm Plus, tingnan natin, rotary din. Okay. So ito, tingnan natin malapitan. So ano yung mas okay sa inyo? So mas sharp na yung picture or yung graphics ng ating O23. Then, for the black border, parang pareho din yung laki. Okay. So, side. Sa likod. Mas maganda dito sa likod yung sa O15. Mas gusto ko yung texture dito and yung material. Compare dito sa ating O23. Kasi ito, yun, parang may oil, dumidikit. Okay, although glossy siya, mas okay yung ganito. Ito naman sa kabila, yung speaker. Yung strap,
Parehong sporty strap with quick release pin. Okay, ito yung texture ng strap natin. So, mas okay dito sa O15. Mas gusto ko yung style nito. Parehong merong stainless steel buckle or lock. Okay. Yun. So, sa weight, of course, mas mabigat to. Hindi na natin susukatin. Mas mabigat due to the material na ginamit sa body frame. Metal siya. Compared sa ating O15 na plastic. So, for the thickness, para pakita lang natin sa inyo. Okay. Ano yung mas makapal? Hindi kasama yung sensor. So, 9.0 para sa ating O15. Sa O23, so, the same din. No, 10. 10.0. So, mas makapal yung ating O23 at mas mabigat. Okay. So, next, tingnan naman natin yung offered na features, yung mga menus na included sa ating O15 versus the O23. So, when it comes to features, ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang smartwatch? So, ito yung O15 at ito naman yung O23. So, titingnan natin yung layout ng UI. So, ito sa taas. So, meron tayong options and settings. So, the same din with the O23 or yung Storm Ultra. Pero para sa akin, mas maganda yung layout dito ng O15 compared sa O23. Okay? So, mas maraming pagpipilian. At the same time, meron kagad ditong brightness display. Okay? So, pwede nyong ma-access kagad. Although, meron din dito. Pero mas maganda yung layout dito ng O15. Then, sa baba, meron tayong notifications. So, pareho lang. Sa kabila, split screen. So, the same layout din. Okay? So, ito, automatic activity tracking. Pero mas okay yung sa O23. Mas gusto ko yung kulay and yung graphics. Check natin. So, may mga sleep monitoring. May blood pressure. So, pwede ka rin mag-add. Okay? Ito nga lang sa O23, dalawa lang yung options. While dito sa O15, marami kang pagpipilian. Okay, so when it comes to menus naman, tingnan natin. Dito tayo sa pinakadulo. So meron tayo ditong activity tracking, sports monitoring, meron din heart rate. Ito yung activity tracking, automatic activity tracking. May workout. Yung sa heart rate, tingnan natin yung pinagkaiba. Ano yung mas okay na layout? Okay, mas maganda yata yung sa O15 Mas professional yung dating nung sa O15 compared sa ating O23. So, may exercise. Mamaya, check natin yung exercise or yung sports functions. May blood oxygen din. Tingnan natin yung blood oxygen. Okay. So, mas maganda nga yung sa layout ng O15 compared sa O23. Yung graphics. May weather, message notifications, sa music, meron din. So, ito, may title dito. May adjustment yung volume. Play, go forward and backward. Dito sa ating O23, walang title, pero may volume adjustment. Ganun din. Go forward and backward, play, and pause. Pero para sa akin, mas maganda yung layout ng feature ng O15 when it comes to the music control function. Nakikita mo kasi dito yung title compared sa O23 na wala. Okay. So, may breathing guide, may AI voice din, may timer, may alarm, may stopwatch. Tingnan natin kung may calendar dito sa O23. So, walang calendar. Meron dito sa O15. May games, may calculator, the same. Meron din. Settings, remote control for camera, meron ba dito?
Tingnan nyo natin. Ayun, may shutter dito. Okay, sa settings. So, menu style. Display. Ito, tingnan natin. Display. Menu view. Yun, mas okay dito sa O23. Yung menu view. So, maraming pagpipilian. And, alam mo na kagad kung ano yung magiging outcome pag pinili nyo yung type of menus. Dito, number lang yung nakalagay. So, notification options. Balik tayo. Pero mas maganda yung UI dito ng O15 compared sa O23. Language support, QR code, set time, may drain dito. So, wala ditong drain. So, meron tayo dito. Okay? I guess merong swimming feature siguro to. Set time. So, pwede ka mag-set ng time kaagad dito. No need to pair it with the support app kung gusto nyo i-change yung time. Meron ba dito sa ating O23? Wala. So, walang option. Okay, napagandang feature pa naman sana yan sa smartwatch. No need to pair it with the support app kung gusto nyo lang na magkaroon ng time and date sa smartwatch nyo. Okay? So far, yung pinagkaiba dito sa main menu, pinagkaiba, is yung calendar. Merong calendar dito. So, walang calendar dito sa ating O23. Walang drain din dito when it comes sa settings. Sa ating O15, meron dito sa O23. Yung drain mode. Mas okay yung menu style dito sa O23 compared sa O15. So, yung sa sports, tingnan natin. Isa kasi to sa mga main feature ng smartwatch. Yung sports function. So, tingnan natin. So, workout. Parehong may mga indoor at outdoor workout. So far, 100 plus yung sa sports function ng ating O23. Meron ding swimming. So, dito sa O15, limited lang. So, outdoor walking, outdoor run, mountaineering, outdoor cycle, jump rope, basketball, badminton, football, at yoga. So, yun lang yung sports functions. Dito sa ating O23, so, merong swimming, climbing, tennis, at iba pa. So, tingnan natin dito. So, 100 plus sports functions. So, kung gusto nyo ng smartwatch na fully loaded ng sports functions, ang ITEL O23 or Storm Ultra ay isa sa mga smartwatch na merong loaded na or merong 100 plus na sports functions compared dito sa O15 na limited lang. Okay, so ang layo ng diferensya pagdating sa sports functions. Mas okay sa atin yung O23 when it comes to sports functions. Okay, so ito. So may training, outdoor activities, water sports, may dance, may combat, may ball sports, at iba pa. May recreational sports din. Okay? So when it comes to health, so, parehong real-time yung heart rate monitoring at magwa-warning kung suot nyo nga ba yung smartwatch o hindi. Yun. So, hindi siya fake sensor na nagbibigay lang ng mga random na heart rate o beats per minute. Dito sa O23 at O15, magwa-warning siya kapag hindi mo suot yung smartwatch nyo. Okay? Every time na i-check nyo yung heart rate. So, that's it for the comparison ng ating features ng O23 versus yung O15. Ano nga ba yung mas okay? Comment naman dyan. And of course, like, share, and subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV.